So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, as promised, ubusin natin yung mga pending natin sa PSP na hindi pa natin napapanood at hindi pa natin nare-review. So kanina, bago tayo mag-check, bago tayo mag-umpisa, bago ako mag-umpisa, chinek ko yung channel ng PSP. And tinignan ko kung ilan pa yung mga battles na hindi ko pa napapanood. I think meron tayong 5 including this one. So ayun, ubusin natin yung mga pending na yon. Andun yung Daddy Jody vs Manda Baliw. Andun yung Japorms. Tapos basta marami pa, no? Kung tama ako na pagkakabilang, meron pa tayong 5 na battles dito sa PSP na hindi pa natin nare-review at napapanood. So, tapusin natin siya ngayong week para makapag-proceed tayo sa flip top or sa Motus. Ngayon na yung hindi pa ako nagbubuklat ng mga notebooks ngayon, hindi pa rin ako nagsusulat ng mga requests. Nakahang pa sa comment section yung mga requests nyo. So, saka ako naiintindihin yun, saka ako nisusulat yun. Nandun lang naman yun hindi yun mawala. So ngayon, Nikki versus Don Pao. Si Don Pao, I think ito yung pangalawang review ko sa kanya. Pero sa channel natin, alam ko isa pa lang kasi bago ako magkaroon ng Judge Jinan na channel, meron akong isang channel na terminate dahil na copyright, no? Kasi dati kasi nag-i-stream ako before. Then yung mga clips, yung mga highlights is ina-upload ko dun sa channel ko na yon, which is na-copyright yung game. So ayun, na-take down yung channel ko. So andun yung una kong review na Don Pao vs Zaki. Yun yung rookie battle, no? Pero hindi naman rookie sila Don Pao at Zaki nung time na yun. Ahon 12 yun, Ahon 12. Zaki nagkampiyon na sa Kumugan that time, 'di ba? Tapos grabe yung mga punchlines ni Don Pao doon. So, meron akong idea kung paano magsulat si Don Pao. Kaya mag-expect ako dito ng malaki, no? Kay Nikki naman, syempre sa comedy, walang duda. Pero ang aantayin ko kay Nikki is kung paano niya sasabayan si Don Pao sa estilo ni Don Pao na ang bansag nga sa kanya, 'di ba? Is king of punchlines kasi grabe yung mga punchlines dikit-dikit . So, tignan natin kung paano at ano yung mangyayari sa battle na to. Style clash, syempre. Punchlines versus mga jokes. Yun yung tema for sure ng battle na to. Kaya let's go. Game. Ang tagal ko nagpigil. Ngayon ikaw ang pagbubuntungan. Kahit ito'y pangit sa pangil, it's all good, ako'y magmumug na lang. Wala akong gigil na ma-feel. Sino ba yung dudong na yan? Cause real recognize real. At hindi kita namumukaan. Pag bumana to si Don P, mga tira preparado. Tas Real recognize real. Hindi kita namumukaan. So, simpleng linya pero ang ganda ng punto na ang ibig niya sabihin is hindi ka totoo, hindi ka malupit, parang ganon. Kasi hindi kita kilala. So parang ganon. At hindi kita namumukaan. Pag bumana to si Don P, mga tira preparado. Tas bibigyan nyo ng Nikki, mga rima di aabot. Makinig ka ng maigi, bawat linya detalyado. Itong Nikki na kalawang gagawin ng nikilado. Okay, wait lang ha.
napansin ko lang, sige, mamaya na lang pala. Meron lang ako napansin sa delivery, sa style ni Don Pao So, mamaya, sige, pakinggan muna natin to. Sapagkat material ko'y makinang di kayang gawin netong inhinyero. Alam mo namang di mo ko katimbang, homie, pilit mo pa rin ako na kinikilaw. No, Niki, di mo ba ako kinikilala? Kinikimkim na ni Gago kay Nikilos, sa akin hindi yan tatama. Kinikilabutan yung manok nyo na sinabong, ngayon aking kinikigan. Uuwing luwaan at ubos to matapos tutukan parang kinikilan. Ha? Nikki? Kinikil ko ng malinis. Kinikickback ko ay milis na kinikita ako pang big fish, kay Nikitang inadilis, Lugi ako, di ba? Ganong klaseng bagsakan, hindi niya kayang sulatin. Kahit simpleng tugmaan, hindi mo magawang sukatin. Tapos kumakasta, kala mo kung sino. Napakayabang ng gunggong na to. Pag ako nagbuhat ng bangko, ipapalo ko sa ulo mo. Eto lang. Hindi nga uubra kahit na prepared. Pag ako nagbuhat ng bangko, ipapalo ko sa ulo mo. Hindi ko alam, maraming beses ko nang napakinggan yung ganong linya sa FRBL, sa Motos, I don't know, pero sa FRBL, sa pagkakatanda ko FRBL, marami gumagamit ng ganong linya. Sa flip top, for sure naman marami na nakaisip nun. So yun, hindi na ganun kabago yung linya na yun para sa akin. Pag ako nagbuhat ng bangko, ipapalo ko sa ulo mo. Eto lang. Hindi nga uubra kahit na prepared na old god. Taas mga kamay na para nag-declare ng hold up. Ugly ass motherfucker, you don't stand a chance. Pinambayad niya sa death insurance na kuwang cash advance. Alam mo, Otlum, pasensya ko ay mas maiksi pa sa mga braso ni Desmond Bain. Hindi kita gustong kalabanin kaso mga kapatid ko ang nagaya and I can't complain. I'ma shoot my shot, make or break, post up, pagkaldag, Eric Menk, major pain. Masyadong kumpiyansa kahit sobrang wak. Feeling niya kasi yung tinitira niyan damong ligaw o nalap. Itong nagtatapang-tapangan, ginawa kong tapang o yabak habang binabanatan ko ng hard na parang on the rocks. Binibasican ko lang. Hindi ko pa tinutodo. Baka tong mga heavyweight lalong matakot pag si Oo. Yung inuupuan kong trono, nagbistulang inidoro. Kakalamon sa mga produkto ng inchik parang nag-food trip sa Binondo. Walang ya. Patsamba-tsamba mga tirang bara-bara kanya mga daladala sa madla. Yung ganyang patanga-tanga nakatawa-tawa talagang nakakamangha pag nakagawang maganda. Wala nang kakaba-kaba, hindi nakatakatakang sila'y nababahala pag ako nagbabala. Titimbuwang ang mga bumangga, merong babagsak pag ako ang nagbaba. Bang! Sak, baka pwede mong tulungan. J-Black, ako gusto mo subukan? Putang ina. Sak, baka pwede mong tulungan. J-Black, ako gusto mo subukan? Gun bars parang range sa kulungan. Mga iyakin pisakol nung ang hatol namin ay si Thomas ang inayunan. Mga yawa ng Davao, representing Mindanao. Bago ang lahat, promote ko lang yung album ko na Martial Law. Pag nag-click-clack na yung Don Pao, never mind the now. Ito'y Makatang may galaw, naka-fully automatic todas yung gawan Danao. Round 1, Nikki! Speaking of album, actually dapat sasabihin ko to kanina. Pero, ayun, hindi ko na siningit kasi gusto ko na mag-umpisa. Okay? So, speaking of album, yung PSPQC before, yung PSPQC na inatinan ko, nakausap ko dun si Don Pao. Konting chit-chat lang.
nagtanong lang ako, nagka-picture kasi ako, so nagtanong ako, sabi ko, kailan yung next na battle? So sabi niya, wala muna kasi inuunan niya muna yung album niya. So ayun, yun yung reference, no, na nag-promote siya ng album, so it means tapos na yung album niya at kaya naka-battle na siya ulit. So gusto ko sana sabihin kanina yun na yun nga, nakausap ko si Don Pao at sabi niya, nung tinanong ko siya na kung kailan yung next na battle niya, after na lang daw ng album. So it means dahil bumattle siya, tapos na yung album niya, at ayun nga yung nangyari, pinromote niya pa yung album niya dito sa battle na to. So ayun, okay, so yun, going back, sabi ko kanina, meron lang ako napansin sa performance ni Don Pao dito. And ayun, syempre, second time ko mapanood si Don Pao bumatel. Yung first time nga is yung laban niya kay Zaki sa Ahon 12. So syempre, familiar na ako sa estilo ni Don Pao sa part na to. Pero nagulat ako kasi kung ano yung performance ni Don Pao laban kay Zaki dun sa Ahon 12, sobrang layo sa performance niya ngayon dito. Kasi hindi ko alam kung nagtipid ba si Don Pao dito or what, kinapos ba siya ng preparation. Pero iba, no? Sa delivery, hindi ganito yung delivery niya dun sa laban niya kay Zaki. 'Di ba? May para sa akin kung paano ko naririnig, may pagkabatas yung yung delivery, 'di ba? May pagkabatas yung delivery ni Don Pao dito sa part na to. Tapos sa punchlines naman, sabi ko nga sa inyo, nag-expect ako kay Don Pao kasi ang bansag nga sa kanya is king of punchlines, no? Kasi yung laban nga ni Don Pao kay Zaki, sunod-sunod yung mga punchlines niya doon. So andun yung expectation ko na magiging ganun kadikit-dikit at kalalalim at kabibigat yung mga punchlines niya. Pero para sa akin malalayo yun. Then isa pa, yung isang linya ni Don Pao is narinig ko na yung pag ako nagbuhat ng pangko, ipapalo ko sa ulo mo. So narinig ko na yung punchline na ganun, kaya hindi na siya ganun ka impactful sa akin. And ano pang basta yun, overall na lang, sige, overall na lang, maganda yung performance, malinis yung performance, pero medyo nakulangan ako sa mabibigat na suntok para kay Nikki. And di ko naman dinidisregard yung buong sulat ni Don Pao, maganda yon, pero alam kong may ilalakas pa yon dahil Don Pao yan. Medyo nakulangan lang ako sa mga punchlines ni Don Pao para kay Nikki, 'di ba? So ayun, yun lang siguro. So pakinggan natin si Nikki dito. Let's go! Pangit na naman! Alam mo ba, alam na yan ang lahat. Kung paligsahan ang papugihan, malamang Pao, talo ka sa mat. Game! Boss P! Ito na ba yung badang? Matanong ko lang, ba't bawas na yung bagang? Yung dating tangalang aba, ngayon bakulaw na. Alam mo ba dan kanina? Kala ko si Don Pao ka. Ay pota, si Don Pao nga. Alam mo ba, Pao, kanina? Akala ko si Badang ka. Kasi dapat kalaban ko si Badang. Yung legendary na caveman. Kaso kinick out na yung alamat at tinapat sa nambubuli ng grade 1. Pero wala na akong pakialam. Itapat mo pa kahit na sino. Don Pao man o Badang man o Don Pao, patay pa rin sa akin yan pareho. Game! Si Don Pao, pag nalasing, nanliligaw bigla to ng babae. Okay, si Badang pala ang dapat nakalaban niya. Kaso nga 'di ba? Sinipa kasi alam ko yung issue ni Badang doon, yung pinagtawanan niya yung anak ni Glock, 'di ba? Alam niyo naman siguro yung balita na 'yon, no? Yung anak ni Glock is gay, 'di ba? So parang pinagtawanan yun ni Badang. Tapos yun, hindi
Dahil doon, sinipa siya ni Pibus. Diba? Eh, si Badang pag nalasing, naliligaw sa kwarto ng babae. Si Don Pao pag na bad trip, nangahampas ng baril sa ulo. Si Badang pag na bad trip, nagpapahampas ng baril sa ulo. Si Don Pao pag bumatel, yung kalaban napapatain niya. Si Badang pag bumatel, tae ng kalaban kinakain niya. Yup. Kaya ba't pa ako mangangamba? Dito sa ulupong mo nadala. Ibadang pa rin naman to si Pao, marunong nga lang magbasa. Kaya isa lang masasabi ko sa iyo, Pao. Good luck sa career mo, goodbye. Tapos binagyayabang mo pa na 6-footer ka. Isa kang malaking ulul. Kasi para mo na ring pinagsigawan na yung hobby mo, Jakul. Sobrang hassle ng height mo, tol. Gusto ko lang i-emphasize na yung gagamitin mong ataol puta naka-customize. Oo, naka-improvise. Kaya itong si Pao, Ayusin ko lang yung mic ko. Peter yan. Kasi pag namatay ito, panigurado yung kabaong niya, container van. Pero gusto mo mag-St. Peter? Pues makinig kang mabuti. Bawasan natin yung binti mo, donate natin kay Baby Giant yung konti. Okay. Arjo Artaide, Zoren Ligaspi, Joshua Garcia. Di ka ba nakakapuna? Na kayo yung magkaka-height pero kami yung magkakamukha? Matangkad ka lang kasi, pero di ka pogi. Huwag mo nang ipilit. Pinatangkad ka lang na badang. Bunel balingit. Oh, kita nyo? Binubuli ko 6-footer. Mala Renz Abando. Scotty Thompson ng battle rap. Iwan sa akin tong si Pao Fajardo. Itong si Pao Lau, kalmado. Panalo mo ay burado. Kung Lau ang binigay mo, boss, wasak yan kay Butaro. Oo, itong si Pao, wala to. Mga tira ni Pao, dihado. Kasi wala kang mararamdamang aw dito kay Pao na parang Pao di Arco. Ako ay delikado. Oo, matagal nang given yan. Kaya kung Pao lang ang nakasalang, abamatic na chicken yan. Round 2, Don Pao, let's go! Ayusin ko lang yung mic ko, guys. Wait lang. Ayaw umayos eh. Okay, pero sige. Habang nag-aayos tayo, magko-comment na ako doon. Round 1 ni Nikki. Sabi ko sa inyo, nag-expect ako ng ng isang mga comedy na linya. 'Di ba? Yun yung ina-expect ko kay Nikki sa battle na to. Pero binali din niya yung expectation. Siguro, hindi pa naman tapos yung battle. Pero so far medyo hindi yun yung ina-expect ko kay Nikki sa battle na to. Kasi kilala natin si Nikki, no? Lagi siyang may baong mga effective na jokes, 'di ba? Pero sa part na to medyo hindi natin narinig 'yun, 'di ba? So, wait lang. Ayop. Hindi ko rin masyadong natripan yung sulat ni Nikki sa na to, sa round 1 na to. So, wait lang. Ayusin natin yung mic.
Check. 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 Game. So, ayun yung round 1 ni Nikki. Para sa akin, yung end part, yung laro niya dun sa PAW. Sabihin natin, yes, maganda yon, pero hinanapan ko ng solidong punchline. Effective na punto, effective na haymaker. So, hindi ko masyadong na tripan talaga totally yung round 1 ni Nikki. So, parehas sila. Yung round 1 din ni Don Pao is hindi rin yun yung ina-expect ko. Kay Nikki, hindi rin yun yung ina-expect ko. Kasi, kung bibilangin niyo yung mga angulo, is umikot lang dun sa parang ikaw si Badang. 'Di ba? Yung ikaw si Badang, tas yung wordplay, yung nameplay, Don Pao, 'di ba? Yung Don Pao, yung Pao, puro ganon. Basta umikot lang sa ilang angulo si Nikki sa round 1 eh. So, as is na yon, bigyan natin ng 7 points si Nikki doon. Kay Don Pao, hindi ko rin masasabing malayo yung naging agwat ng performance nila. Kasi hindi rin naman naging ganun ka-epektibo si Don Pao para sa akin sa round na to. Pero ibibigay ko yung round 1 kay Don Pao kasi masasabi ko mas may pinakitang iba, no? Nag-flow siya. 'Di ba? Although narinig ko na kay Don Pao yung linya na pag ako nagbuhat ng bangko, papalo ko sa polo mo, yung ganun. Narinig ko na sa iba yon, pero yung ibang mga ginamit ni Don Pao against Nikki, yung iba doon is sa kanya ko lang narinig. So isa yon sa mga dahilan kung bakit ibibigay ko kay Don Pao yung round 1 sa score na 8-7. Sobrang dikit, sabi ko nga sa inyo, hindi ko masabing malayo yung performance ng dalawang to kasi doon pa lang is hindi sila naka-A game sa round 1 eh. So tignan natin sa 2 and 3 kung may mangyayari na kakaiba. Pero round 1, Don Pao 8-7. Yun na yun. Doon po kalaban, tas ganun lang. Nag-expect ako, sorry. Wala di ba? Kita nyo naman, di ba? Talagang napaka-corny. Messed up si Mad Sam, bro. Nakaka-bad trip ka. Ang baduy mo talaga, pasalamat ka, pangit ka. Rapper na walang rap. Talaga namang legendary. One time, nag-guest to sa Foracos. Pagdating niya sa event, akala siya yung beneficiary. Isa kang whack MC. Bobo pati mentor. Pag sumampa ka sa Wishbus, pagkakamalan kang vendor. Pero kumikita na daw yan sa mga movement niya. YouTube niya may revenue. Nagiging matunog na yung mga hakbang ni Nikki dahil sa sapatos niyang pa-letter U. Feeling sikat kasi itong horsey na to. Astang celebrity sa Facebook ang gago. Fame whore na kabayo na walang stable na trabaho. Stable kabayo. Hindi magets. Yung asal nito, talagang di na makatao. Yumabang porkit lumalabas na yung pangalan sa dividendaso. Balita ko sa lugar nyo, lagi kang usap-usapan. So ikaw yung bukang bibig. Sobrang laspag na yung bunganga na ito. Tingnan nyo, mukhang na-rape. Nagpapaapoy daw siya kapag tumutugma sa stage. Gago, mukha kang tambucho ng luma na auto pag bumubuga ng vape. Ganito ang itsura pag nabuhusan ng tubig si Ghost Rider. Gago. Sa tuwing sumisigaw ka, ang naaalala ko yung mga nasa crowd ng Ghost Fighter. Tapusin. Mula una, wala kang pinagbago. Hanggang sa yung last battle, masyado ka pa rin presko at mahangin porkit meron kang horsepower. Tol, alam mo yung ganyang hindi nga, dapat sa umaga nagmumubog ka ng gas. Ganyan yung balat kasi tanghalin tapat natutulog sa labas. Hulog ka ng langit. Kasi nung andun ka daw, mayat maya kumukulog sa taas. Sa sobrang laki ng bibig mo, pag humihikab ka, umuusog ka pa atras. Gago. Pag nakatapat nyo to, talagang lungkot malala. Bugok tumugma, amoy bulok yung buga.
Mga bara ko, planchado, ito supot tumula. Naturingan kang kabayo pero gusot yung muka. Wala may pakialam sa'yo, tol. Bars. Naturing kang kabayo pero gusot ang iyong mukha. Bars, men. Kasi yung kabayo na tinutukoy niya dito, para sa akin, dalawa yung meaning, no? Kabayo, which is Nikki, na kadikit na ng pangalan ni Nikki yung salitang kabayo, di ba? Pero yung sinundan, no? Yung kasunod na linya kasi ni Don Pao doon is yung gusot, no? Which is yung tinutukoy naman ni Don Pao doon sa kabayo na yun is yung sa plancha, yung ginagamit sa pagpaplansya, di ba? Yun. Ayos yun, ganda nun. Nasilip ko lang habang pinapakinggan ko. Bugok tumugma, amoy bulok yung buga. Mga bara ko, planchado, ito supot tumula. Naturingan kang kabayo pero gusot yung muka. Wala Galing. may pakialam sa'yo, tol. Dapat mo na yan tanggapin. Kahit pet lover, hindi ka mamahalin. Joke lang. Joke lang. Kahit ganyan yan, meron niyang relasyon na disente. Talagang ride or die sila nung partner niyang hinete. Gago. Kung hindi ka gagamit ng dami account na gwapo, wala ka pa ring maluloko at babaeng mapapa-oo. Tuwing nasasaktan ka, pigit mata mong tinatanggapan lahat habang yung luha pumapatak sa likod ng tapa-oho. Kasi sa tingin nyo, meron ba dito magpapakasal? Kahit bayaran puta, hindi magtatagal. Ganitong itsura talagang sariling nanay lang magmamahal. Mga mababagal na isda na may malalaking uso ang makakasalubong pag nag-underwater diving. Tapos, ganitong species na makikita pagdating sa pinakamalalim. Gago. Ano, lumalayo na ba? Nag-iiba na yung resource. Kabayo tapos napunta sa dagat. Pasok pa rin yung seahorse. Pero sa kabila ng panlalait, si Don P, handa kang ibawi. Ikaw lang makikinabang dito kaya huwag kang mag-inarte. Gaganda usad ng karera mo, marami kang pwedeng perahin. Ngayong dinikit nyo yung kabayo sa hood na parang Ferrari. Okay. Ano, puro kabayo ba? Puro kabayo? Kahit may pamadyak, di mo ko kayang aregloin, loko. Dinibdib niya yung kabayo para naka-Ralph Lauren Polo. Mr. P, King P. One last thing, bro. Next time gusto ko magaling. Respect the punchline, King, yo. Round 2, Nikki, let's go! Ayan, respect the punchline king. So, yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Kung di nyo pa nakapanood yung Zaki vs Don Pao, puta panoorin yun. Grabe yung mga punchline ni Don Pao doon. Sobrang tindi nun. Alam mo yun, yung to be honest, I'm rooting for Zaki that time. Pero nung napanood ko yun, putang ina, durog si Zaki. So, panoorin nyo yun. Ang dami rin tumatak na linya doon. Hindi ko na sasabihin yun dito. So, yun. Round 2 ni Don Pao. Yung energy, I'm talking about energy. Yung energy ni Don Pao sa round 1 at sa round 2, para sa akin, same lang. Pero, ang pinagkaiba lang is yung content. Kasi yung content ni Don Pao sa round 1 is seryoso eh. Pagdating sa round 2, malumanay, may suntok, may jokes, so halo na, no? Kaya para sa akin mas naging maganda to, mas effective to. Ang ganda ng mga laro niya sa kabayo. Yes, umikot sa isang angulo yung round 2 about sa kabayo. Pero alam mo yon, yung paggamit niya dun sa angulo na kabayo is bago. Kasi sabi ko nga sa inyo, ilang beses natin napanood si Nikki. Marami na tayong mga punchlines, mga angulo na nagamit, no? At narinig na mga pang-diss or punchline for Nikki about dun sa kabayo na angulo. Puta, gasgas na yun eh. Pero yung iba kasi pag ginamit nila yon is parang patong lang dun sa mga ibang battles ni Nikki. Yung kay Don Pao kasi kakaiba, no? So, nahanap ko na
mas creative si Don Pao sa paghukay ng mga mas creative pa na punchline doon sa isang anggulo. So, yun. Nakuha ni Don Pao yun. Para sa akin, although di pa nag-spit si Nikki, pero para sa akin mabigat na round ang kailangan ni Nikki sa part na to. Effective yung ginawa ni Don Pao dito para sa akin. First time na bumatel sa PSP. Well, congrats sa naging decision. Ako na magwe-welcome sa iyo dito, Pao. Ako na magwe-welcome sa iyo dito, Pao. Salamat sa pagtanggap ng invitation. Pero dito initiation na may hampas, palo, sampal, sabay batok. Ito'y defloration, Pao. Ipaparanas ko sa iyo sakit ng unang pasok, game. Siya daw ang punchline king. Punchline king. Siya daw ang punchline king. Punchline king. Mahiya ka kay Balakid, Tipsiluni at Badang. Sila ang benchmark ng battle rap punchline sa Pinas. Siyempre maliban dun sa Badang. Mot GL6 threat, mga makatang papalit sa retirado. At mga makatang papalit sa retirado. At mapapasyabu ka panigurado kapag narinig mo yung sakmaestrong preparado. Kaya anong punchline king? Ina mo, dito wag ka mag-angas. Tandaan mo, Pao ka lang, sumusunod ka lang sa batas. At kampyon to ng Bahay Katay. Bahay Katay, yes. Sunod-sunod yung panalo. Wala na raw malakas sa mundo ng mga tao, kaya sa mundo ng halimaw siya dumayo. Ang kaso, nagdedemand agad ng big names. Nagdedemand agad ng big names. Tangina mo puta, kakademand mo ng big fish, ayun, seahorse yung nakuha. Pero alam kong hiningi mo to na battle, hindi dahil sa tip at chip. Basta nakita Pao kahit skip yung script. Gusto ka laban sikat, yun ang trip niya ang pick, para kahit na matalo name niya instant click. Kasi gusto agad sa sikat makipag-debate. Ingat baka ka ma-demolish. Gusto niya makaharap heavyweight, pero binigay siya sa malnourished. Oo, malnourished. Ako'y payat, kulang sa kain, kaya laging gutom, inaamin ko. Pero ito'y feeding program, Pao, at ikaw ang napili niyang kainin ko. Kaya kain itong Pao, ngunguyain ng dahan-dahan. Nguyain. Teka lang. Di ba kayo nakikinig? Di ba kayo nakikinig? Alam naman natin na bawal pa magsalita kapag may puno pa ng pagkain yung bibig, di ba? Kain yung bibig, di ba? At utusan to ni Boss P. Tagabantay pa buong gabi. Sa umaga ay tagaluto, tagatimpla pa ng kape. Tagaligo, tagamasahe, tagahilod, tagabate. Tagapaypay kapag mainit, tagakamot pag may kate. Tagahugas, tagabuhos, tagaabot, tagahingi. Tagaribaw, tagapasa, taga-screen, tagatangke. Tagakampay, tagatagay, wow. Tagabili, tagasinde. Puta di ka tagapasay, Pao. Ikaw ay tagasilbe, tagasilbe. Itong gago. Tapos nagmamaliit ka pa. Ikaw lang yung don na may amo, tanga, nag-iisip ka ba? Ano, naiinis ka na? Tarantado, wag kami. Dapat nga pangalan mo Q, kasi sumusunod ka lang sa P. Kaya Boss P, ibigay mo na sa kanya yung TF ko. Sa pera mo di ako sabik. Pero tapos utusan mo na pagkatapos ng laban yung pera sa akin niya ibalik. Round 3. Okay, so yung fake joke, hindi ko siya masasabing
hindi ko siya masasabing unpredictable, no? Or hindi kasi alam kong darating alam kong darating yung fake choke kasi nagsabi siya ng na yung about sa kain. So ako nag-expect ako, no? Or sabihin natin nag-predict na ako na gusto ko sana sabihin na baka fake choke 'yun, pero hindi na ako nagsalita. Pero 'yun, no? Hindi ko nakitang creative way yung fake choke na 'yun kasi predicted, no? Na-predict ko yung part na 'yon. Tsaka hindi rin ganoon kalakas yung pagkaka-deliver. Ang daming kulang sa performance ni Nikki dito. Una, hindi ganoon kagaganda yung mga napili niyang angulo kay Don Pao. Pangalawa siguro masasabi kong kulang sa preparasyon kasi sabi nga ni Nikki, 'di ba, pinalit lang si Don Pao kay Badang. So supposedly yung sulat niya is for Badang. And dahil nga na-kick out, wala na siyang kalaban, naging si Don Pao na para sa akin sobrang hirap mag-prepare kasi kung titignan mo yung mga battles ni Don Pao is more on bahay katay. Sa flip top is isa lang. So unlike kay Don Pao na if ever nag-research si Don Pao about kay Nikki, sobrang daming angulo yung pwedeng gamitin ni Don Pao doon. So struggle talaga kay Nikki yung laban na to. And yun, sayang nag-choke siya, nawala siya, nag-fake choke, nawala ulit, 'di ba? So ayun. Pakinggan mo natin si Don Pao dito. Don Pao, let's go! Okay ba? Itong dahil sinasabi. Ibang klase talaga si Lodi. Gopong-gopo sa sarili kahit tindero sa palengke, di ka tinatawag na pogi. And to kada round, binubuga, puro hangin. Proud na proud siyang ipakita sa atin yung business niya na vulcanizing. Gago. Ba't ka ba lagi nakapout? Pakamalas mo naman ba? Isang uso ka pa nagka-gout? Tsaka diba? Nung bata ka pa, lahat ng punta mo ng dentista, lagi kang tinatabla. Kaya pag pinabubunutan to ng ngipin, sa talyer siya dinadala. Yung bagang mo, jajakan. Tatadyak-tadyakan. Pag di pa rin matanggal, papahatak sa sasakyan. Pero seryoso na. Round 3 game? Yeah! Sa round 3 game? Yeah! Bilang Jonathan, graduate ka. Engineering. Pero anong career na ito? Bilang Nikki, nag-upgrade ba? Winning? Wala pa rin, 0. Tapos sasabihan mo si Kairam, isa siyang jobless. Napakayabang mo naman, porkit mabenta ka na, diwata pares. Kamukha mo gago. Alam mo anong pangit sa'yo? Alam mo? Wala ka pa napapatunayan, lumilipat ka na ng kategorya. Galingan mo muna magsulat bago ka gumawa ng storya. Lagi niyang sambit sa battle rap engineer siya. Pero hindi sukat yung syllables ng rhymes mo. What I mean is kung iyayabang mo yan dito, dapat kahit papano na ia-apply mo. Yung direksyon ng biyahe mo, di mo alam kung saan ka nga ba dadalin. Bago ka magsalita ng kung ano-ano, dapat may kaya kang gawin. Ngayon meron ng pumuna. Baka magawa ng mapansin. Tanga, wala ka na sa lugar kaya walang nararating. Kung matalino ka talaga, dapat nakikinig ka, bro. Masyado kang bilib sa sarili mo pero di mo alam sa sarili mo na walang nabibilib sa'yo. Ako, aminadong hindi nakapagtapos. Pero naging dominante. Hustling days, ang bilis ng pasok ng pera kaya naging komportable. Inisan tabi ang pag-aaral. Naging milyonaryo sa edad ko na 20. Hango sa tunay na buhay, yun na buong imahe sa harap ng mga lente. Putong ina. Naging madiskarte. May ibang pinagkakakitaan. Hindi lang rap tol, natutong magbanat ng buto na parang chiropractor. Kaya pag release nito sa YouTube, si Don P, marami na namang endorsement.
Habang I take you back to school na para bang enrollment. Diskarte ba o diploma? Huwag niyong pagpilian kung parehas naman kayang maabot yan. Dumiskarte para magka-diploma, yun ang pinaka-the best na sagot dyan. Ha? O ano, naalog ka? O ano, naalog ka? Hanggang pag-uwi, dama mo yung aftershock. Pinakita ko lang sa inyo si college grad kung paano tinapos ni undergrad. Ay, shit. Uuwi kang Tangina. malungkot. Tangina, sakit naman nun. Strongest line ni Don Pao so far sa battle na to. At pinaka nagustuhan ko yan. Pinakita ko lang sa inyo si college grad kung paano tinapos ni undergrad. Uuwi kang malungkot, magpatugtog ka ng old songs. Habang ako mamaya matutulog na masaya, may 50k pa ako kay Boss Rons. Round 3, Nikki. Tangina, iyak. Gagong ganda nung ang ganda nung si college grad tinapos ni undergrad. Strongest round ni Don Pao to. Ay, yung round 2, di ba ako nakapagbigay ng score? Round 2 pala is 9-7, ha? Round 2, 9-7. Hindi ko na sinix si Nikki. Although maganda naman yan, pero ineffective lang talaga. And yung delivery sobrang kulang sa DN yung delivery ni Nikki. So, yun, 7-7-14 para kay Nikki. Kay Don Pao naman is 8 and 9 sa round 2. So 17 to 14. Etong round 3, strongest round ni Don Pao to, and I think respect kay Nikki, pero I think hindi na kayang makuha ni Nikki yung battle na to kasi ipi-perfect ko si Don Pao dito. Strongest round ni Don Pao to. So 27 points para kay Don Pao, and as sa total ni Nikki na 14, even ma-perfect niya yung round 3 na 10 points is di pa rin siya aabot, no? Parang I think 27 to 23 ang pinaka-max na final score, pero depende pa rin yun sa performance ni Nikki sa round 3. Pero yung round 3 ni Don Pao, strongest line niya yung college grad, undergrad. So, ang angas nun. Let's go. Okay, game. Kada rounds niya may putukan. Pagiging G, pinapatunayan. Pero pag pinakinggan nyo ng maigi, di naman konektado sa kalaban. DDS, Don Pao Death Squad, pero hindi rekta kung pumuntirya. Generic ang linyahan. Kaya paano ka naging tirador ha kung kahit sino pwede mong tamaan? Kasi nga generic ka. Mga banat mo, pwede kahit kanino pare all day. Oo, mabenta ka nga pag Lunes, pero laos na pag Tuesday. At yung stilo niya at mga bala, pansin nyo, pwedeng i-recycle in a smooth way. Kumbaga kung si Tiny yung role model, siya mahilig lang sa role play. Kasi kung gangster ang usapan, di ikaw yung OG. Letrahan man usapakan, gulpe di gulat ka kay Don G. Nagkampiyon na sa larangan, nagkapangalan, pero think twice and you'll see na itong si Pao, gasol lang, yung price pa rin yung Kobe. Okay. May presyo yung dura mo, kaya ka mabenta. Meron kang gun bars, wordplay, metaphors, pero pag walang price, walang kwenta. At sabi niya, shooting ko mala James Harden ng Rockets. Sobrang bitch. Kasi kabado pag dikita na. Shooting ko mala Steph. Naka-range pero mas delikado pag nilapitan pa. Tapos pag bumatel may sound effect pa. Sira na ata tuktok mo. Walang sinabi yung bang-bang tsuk-tsuk mo sa muamwa tsup-tsup ko. Ano? Kasi super gangster nitong si Don Pao. Almusal nito suntukan. Tanghalian niya saksakan, yung hapunan niya bugbugan. Walang inaatasan tong away. Kahit saan nilalapagan niya. Ultimo mag-asawang nag-aaway, puta pinapalagan niya. Tapos sobrang
Tapos sobrang daming blatter pa. Diyos ko. Halos taon-taon. Halos taon-taon. Lalo na tuwing Pasko. Kasi marami raw naghahamon. Ba't ba ang daming takot dito? Ba't ba ang daming takot dito? Kasi nanununtok, naninipa, nananaksak, ganun ba yun? Bakit? Pag sinapak ko ba ito ngayon sa tingin nyo? Sa tingin nyo gagawin ko yon? Hindi! Kasi laging may bit-bit yan na 45. Yan ang lagi niyang piniflex. Oo, may 45 ka nga. Pang-load ng unli ko lang text. Puta, yabang-yabang. Kala mo kung sino? Pag binunutan mo ko ng 45, bubunutan kita ng 1,000, ano? Gusto nyo? Mag-rap kayo. At last, kabisado mo ang streets dahil sa mali mo na gawain. Ako, kabisado ko ang streets, kakalako dati ng pagkain. Ikaw bumibili ng bakal para proteksyon lang sa kaaway. Ako, nangongolekta ng botet bakal, may pandagdagastusin lang sa bahay. Ikaw dati, nambubugbog ng katawan, literal, pagkatapos ng klase nyo. Ako, binubugbog ko katawan ko dati sa pag-aaral, makatapos lang ng kolehiyo, o di ba? O di ba? May kanya-kanya tayong laban, Pao. Ikaw at ako mismo ang patunay. Ang kaso, kumakasa ka lang sa hamon ng tao, ako kumakasa sa hamon ng buhay. Tong ina. Judges, judges, let's go! Nikki versus... Gagi, ang lakas ng round 3 ni Nikki. Nagmukhang rebat yung round 3 ni Nikki dun sa round 3 ni Don Pao na about dun sa college grad, no? Galing. Sabi ko sa inyo kanina, even 10 points ni Nikki yung round 3 niya, hindi pa rin siya aabot, no? Pero sayang kasi ang ganda na ng palo ng performance ni Nikki sa round 3. Although slow start, pero ang ganda nung statement or yung punto nung dumating na dun sa nagmukhang rebuttal siya dun sa round 3 ni Don Pao about dun sa comparison nilang dalawa, no? Yung ikaw bumibili ka ng bakal, ako naghanap ako ng bote bakal, may pandagdag lang panggastos sa bahay. Yung ayun about dun sa pinag-aaral yung sarili, tas ikaw basta panood nyo naman siguro yung battle ng dalawang to, yung kay Don Pao na yung enter niya, no, na pinakita ko lang sa inyo itong college grad, paano tinapos na undergrad, tapos bandang huli ng round ni Nikki is may ganun ding scenario, no, yung comparison ng college grad tsaka undergrad. So yung round 3 ni Nikki, mahirap kasi pwede kong ibigay na tabla kasi nagmukha nga siyang rebuttals eh. Pwedeng tabla yun or pwedeng 10-9 in favor of Don Pao. Pero sobrang nagustuhan ko yung naramdaman ko yung lakas ng performance ni Nikki sa sa battle na to. So siguro for formality, sobrang laki ng jump from round 1 to 2 to 3, no? Round 1 and 2, consistent si Don Pao, hindi naging creative. Pero pagdating sa round 3, masasabi ko na pasok lahat ng mga ginawa niya dito, and masasabi ko rin na in a creative way niya inatake si Don Pao. So for me, tabla yung round 3. Nagmukha pang rebuttal yung mga verses ni Nikki sa round 3, kaya nagustuhan ko yun. So ayun, 10-9 all 10 sa round 3. So ayun, nabinigyan ko na ng final score to 8, 9, 10, 27 points para kay Don Pao. Kay Nikki naman, sayang, is 7, 7, 10. Ang laki sana ng jump, no? Kung dikit lang yung first 2 rounds, tapos nagkasabi natin hindi pa naging ganong kalinis or kalakas yung performance ni Don Pao sa round 3, masasabi ko na makakain pa, no, o mabibigay pa natin kay Nikki yung laban na to. Pero since nakapondo si Don Pao ng mataas na scoring, mataas na momentum,
even malakas yung round 3 ni Nikki, di pa rin kaya. No? So, ayun. Rounds 1 and 2, Don Pao. Round 3, tabla. 27-24, Don Pao. Don Pao, ang mananalo dito ay magkakamit ng 30,000 pesos na bonus. Ang boto ng tagahatol, 5-0, panalo si Don Pao. Parang wala na lang eh, no? So, ayun, Don Pao, malinaw. Hindi ko na to patatagalin kasi medyo inaantok na ako, no? Ano ko lang to, edit ko lang to, lagyan ko lang ng intro, upload. So, medyo inaantok na talaga ako. So, ayun, wala nang masyadong sasabihin pa. Basta, na-explain ko naman siguro at sana nagustuhan nyo yun. Rounds 1 and 2 nakuha talaga ni Don Pao yun, pero round 3 sobrang laki ng jump, laki ng habol ni Nikki Don na sa tawag dito, sa maliit na pagkakataon, no, pumalag si Don pa si Nikki sa round 3, pero gaya nga sabi ko sa inyo, kung sakaling lumaylay si Don Pao doon, possible na kay Nikki pa natin ibigay yung round 3. So, parehas nilang strongest round yung round 3, pero dahil sa first 2 rounds na generate ni Don Pao, kay Don Pao yan. So, yun. Don Pao. Ayun, guys, tapos na tayo sa review dito sa Don Pao versus Nikki. And, di ko alam kung ano yung ine-next natin, pero I think yun yung kay Japorms. So, kita-kits tayo dun sa laban na yun. No? Re-review natin yung Japorms versus, hindi ko alam kung sino yung kalaban. Okay? So, yun. Kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.